ang pinuno ng pinakamayamang pamilya sa lungsod ng Han. Matapos ang hindi inaasahang pagkakasala ni Fu Qinshan sa koma, ang pamilya Fu ay kumukuha ng isang tagapag-alaga na may malaking gantimpala. At ang unang pagsubok para sa mga tagapag-alaga ay Ano? May talagang nag-scrub na nito? Mag-scrub din ako. Ano ang nangyayari? Ngayon, pakikuha ang tubig na ito at inumin ito. Ano? Inumin ito? inumin ito, ang tubig mula sa bedpan. Inumin ito? Ano ang tingin mo sa amin? Eksakto. Paano may makainom niyan? Hindi mo kayang inumin? Ibig sabihin, hindi mo na scrub ng malinis at matatanggal ka. Matatanggal? Tingnan mo siya. Ikaw, tanggal. Uminom siya talaga. Tapos na ako. Hindi masama. Manatili ka. Uminom ba talaga siya? Nakakadiri. Mahigit 50 taon ng paghihirap, nakayanan ko lahat. Ilang lagok ng tubig ay wala lang. Ngayon ang maging tagapag-alaga sa bahay ng Fu ay ang tanging pagkakataon ko para mabuhay. Ang pangalan ko ay Zheng Shuyun. Isang buwan ang nakalipas, na-diagnose ako ng tumor sa suso. Ang pangalan ko ay Zheng Shuyun. Isang buwan na ang nakalipas, sa Guangzhou, na-diagnose ako ng breast tumor. Buti na lang benign. Basta't magpa-opera ka sa loob ng 3 buwan, hindi ito lalala at maililigtas ka pa. Inilabas ko ang lahat ng ipon ko, handa na para sa operasyon, pero hindi ko inasahan ito. Mahal. Uy, mahal. Ano ka ba? Tingnan mo. Sabi ko sa'yo nagtatago ng pera ang matanda. Pati sa'yo, sarili mong anak. Ibigay mo sa akin. Oy, Dito. Ibigay mo sa akin. Sa akin? Ibigay. isuli mo, iyon ang huli kong ipon. Ibalik mo, kailangan ko ito. 200,000? Ganyan? Kalaki? Para saan mo kailangan? Sa edad mo, anong kailangan mo ng ganyang kalaking pera? Anak mo ako. Ang pera mo ay pera ko. At bitawan mo. Anak, anak. Anak, pakinggan mo ako. May sakit si nanay. Ito ang pera para sa operasyon ko, para iligtas ang buhay ko. Isuli mo sa akin. Operasyon? Uwa, Mukha naman malusog ka. Anong operasyon ang kailangan mo? Sa edad mo, puro kasinungalingan lang ang alam mo. Nanay, bakit ka naging ganito? Para sa maliit na perang ito, magsisinungaling ka na kailangan mo ng operasyon? Talaga bang sinabi mo iyan? Ang biyenan ko ay hindi kasing sarili mo. makasarili? Pinalaki kita, nag-ipon ako para sa kasal mo, nagpagod ako sa buong buhay ko. Noong nasa ospital ang biyenan mo, ako ang nag-alaga sa kanya. Tawagin mo akong makasarili. May konsensya ka ba? Ako, Ang nanay ko ay isang senior employee. Hindi tulad mo, isa lang orderly sa ospital na nagpupunas ng puwet. Amoy tae at ihi buong araw. Hindi ka bagay ikumpara sa nanay ko. nanay, pinahiya mo na ako simula bata ako. Ngayon, hindi mo kaya makita na umulan ako. Mahal. Dahil magaling na ang nanay ko. Hindi na kailangan manatili rito ang nanay mo. Palayasin mo siya. Sige, kahit anong sabihin mo, mahal. Nanay, umuwi ka na sa probinsya. Isipin mo na lang ang 200,000 ito bilang upa mo. Huwag mo na kaming kontakin. Alis. Nako. Si, alis. Bilisan mo. HMP. Ang trabahong ito ay ang huli kong pagkakataon para mabuhay. Kailangan kong kumapit ng mahigpit. Susunod. Hi, si Miss Hu. Personal na interview. At pumipili ng mga kandidato. Ang pinuno ng pamilya Fu ay halos isang alamat sa Haicheng. Simula sa pagbubuhat ng semento, pagtatayo mula sa wala hakbang-hakbang siya naging ngayon ay makapangyarihang pinakamayamang tao sa Haicheng. At hindi siya nag-asawa nag-ampon ng 3 anak.
Pagkatapos siyang makoma ang buong pamilya, Fu ay ang kanyang panganay na ampon na anak na babae ang namamahala. Sa aking mga kamay, ay ang inyong mga resume ng lahat. Gagawin ko, munang magsagawa ng paunang pagsusuri ng mga resume. At pumili, 5 tao para umusad. Mayroon kang international na Advanced Nursing Certificate. Manatili ka. Nursing major, at nagtrabaho sa isang high-end na nursing home. Manatili ka. Hindi pa ako nagkaroon ng disenteng trabaho. Natatakot akong hindi ako makakalagpas sa round na ito. Ikaw ay isang nurse. Oh, Manatili ka. Isang pwesto na lang ang natitira. Kailangan kong kumilos ng maaga. Ang kanyang kaliwang sapatos ay talagang mas malaki ng isang sukat kaysa sa kanan. Ito ay Nakikita ko na ang iyong kaliwang at kanang sapatos ay magkaiba ang sukat. Ito ay malamang na varicose veins na nagdudulot ng pamamaga sa iyong mga binti. Marami akong karanasan sa masahe. Para sa ganitong uri ng kondisyon, maaari akong gumawa ng paghusga agad. ang iyong teknik sa masahe ay talagang propesyonal. Ngunit sa iyong resume, ito ay ganap na blanco. Saan ka nakakuha ng karanasan? Wala akong masyadong edukasyon ngunit para kumita ng kabuhayan. Palagi akong nasa ospital nagtatrabaho bilang part-time na tagapag-alaga. Wala akong mga sertipikong iyon ngunit mayroon akong solid praktikal na karanasang pinaghirapan. Sige, Xing Shuyen, tama? Amen. Manatili ka rin. Salamat. Praktikal na karanasan, ha? Sa tingin ko ito ay karanasan sa pangaakit, pagluhod sa publiko, at paghimas sa binti ng lalaki. Ha! Gaya ng inaasahan, ang matandang Soro, mas mahilig manligaw. Kailangan mong sabihin, medyo matanda, pero may itsura pa rin. Oh, huwag mong sabihin iyan tungkol sa kanya. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang edad, kung hindi siya magpupursige, paano siya makikipagkumpetensya sa atin? Ilang patak lang ng laway, hindi malulunod ang landas na kailangan kong tahakin upang mabuhay ang susunod na interview. Kailangan kong pumasa dito ng mahusay. Mahal, tingnan mo ito ang pinsan kong si Xuanying. Dumating din siya para mag-apply. Siya ay may dalisay na puso, kilala namin siya sa loob at labas. Hindi tulad ng matandang babaeng iyon kanina. Agad siyang nagsimulang magpaloko, walang respeto sa sarili. At syempre, walang mga prinsipyo. Ang pamilyang Fu ay hindi nagsasagawa ng nepotismo. Kung gusto natin siyang panatilihin, kailangan nating makita ang kanyang mga kakayahan. Ipasok siya. Si, pumasok ka. Kaya pala kayo ang pinakamayamang pamilya sa Haicheng. Kahit nakahiga sa hospital bed, may dala ka pa ring biyaya. Akala ko ikaw ay isang mainitin ng ulo na matanda. Hindi ko inaasahan na ang ganda mo pala. Binabati ko kayo, lahat, nakarating sa interview round. Susunod, Miss Fu, ang magpapasya sa final choice ng caregiver. Mangyaring humarap ng paisa-isa, at ipakita ang inyong pang-araw-araw na pangangalaga. Ang pamilyang Fu ay sobrang mayaman, at ang manugang na lalaki ng Fu ay may kaya rin. Kung makakasama ko siya, hindi na ako mag-aalala sa pagkain at damit sa buong buhay ko. Hindi kailangan ng tatay ko ang ganyang espesyal na serbisyo. Itapon siya. Miss Fu, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap, Miss Fu, isa pang pagkakataon. Tama palayasin na siya ngayon. Sa isang malaking pamilyang tulad nito, kung masyado kang ambisyoso sa sabog ang tiyan mo, manatili sa iyong lugar, iyan ang paraan para tumagal ka. Mahal, tingnan mo, ang galing ng pinsan ko, di ba? Napaka-professional niya. At may senior caregiver certificate siya.
hindi masama. Ang mga taong nasa koma ay hindi lubusang walang malay. Dahil lang nalaman niyang subukan ang temperatura ng tubig, mas magaling na siya kaysa sa iba. Mabuti, ang huling pagpili ng caregiver ay sa pagitan niya at niya. Mahal. May mali sa matandang babaeng ito, huwag mo siyang piliin. Mahal? Maraming balita tungkol sa mga yaya Sila ay palaging mga matatandang babae na mukhang simple. Mga taga-probinsya na hindi pa nakakita ng mundo. Paano nila matatanggihan ang mga tukso sa ating bahay? Sila ay magkakaroon ng malikot na kamay, at iyon ay delikado. Piliin na lang natin si Inging. Kilala natin siya ng mabuti, at marunong siya sa medisina. Siya ay sinanay sa first aid. Ang kasanayang iyon ay makapagliligtas ng buhay sa tamang panahon. Dahil marunong siya sa medisina, kaya ang tagapag-alaga ay siya. Kung mawalan ako ng trabahong ito, wala na akong paraan. Mga bantay, dalhin siya. Hindi. Ay nako, ang mga mahalagang senyales ng matandang amo ay nagiging abnormal. Tay, ano ang problema? Ang kaligtasan ng matandang amo ay direktang nakaugnay sa Buong ekonomiya ng Heishi. Walang dapat magkamali, mabilis, kunin ang doktor. wala pa ang doktor. Marunong si Inging ng first aid, baka pwede natin siyang subukan. Tingnan mo, sino man ang makapagligtas sa tatay ko, papayagan ko siyang manatili sa pamilya Fu at triplehin ang kanyang orihinal na sweldo. Triple? Subukan ko. Mukhang sagabal sa paghinga. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Pabayaan mo ako. Ako na ang gagawa. Alam ko kung paano siya iligtas. Bitawan mo. Hayaan mo ako. Alam ko kung paano siya iligtas. May bara sa kanyang daanan ng hangin. May plema na nakabara sa kanyang lalamunan. Kailangan nating gamutin siya agad. Katawa-tawa. Ipinapakita ng monitor na biglang bumababa ang oxygen sa dugo. Ito ay malinaw na dahil sa matagal na pagkakahiga na nagdudulot ng matinding pamumuo ng dugo sa baga. Ikaw, isang walang pinag-aralan na matandang babae sa probinsya. Marunong ka bang baybayin ng thrombus? Umalis ka sa daan. Huwag kang makahadlang dito. Tama. Lahat kami ay may mga sertipiko sa mataas na antas ng pag-aalaga. Ito ay tiyak na isang thrombus. Hindi ito thrombus sa baga. Nakita ko na ito sa ospital. Hoy, Yinging, ikaw, sabihin mo sa akin, ano ang dapat gawin sa sitwasyong ito? Siyempre, kailangan nating gawin ang pagdiin sa dibdib na may mataas na intensidad. Ako na ang bahala. Hoy, wag. Hindi, pinapatay mo siya. Itutulak mo ang plema sa kanyang mga alveoli. Mamamatay siya sa pagkabulunan. Dahil lang nag-alaga ka ng ilang tao sa ospital, akala mo ba naiintindihan mo ang gamot? Sa edad mo, dapat nasa bahay ka nagluluto at nag-aalaga ng iyong mga apo. Sa halip, pumunta ka rito at nagpapanggap na alam mo ang lahat kung maantala mo ang paggamot kay Lolo Fu. Kaya mo bang panagutan iyan? Hindi, ako. Kung hindi ka alis, ako mismo ang magtataboy sa iyo palabas. Umalis ka. Bitawan mo ako. Hindi ako makakaalis ngayon. Umalis ka. Umalis ka. Sabi. Posible kaya na totoo lahat ng sinabi niya. Nagswerte lang siya. Bilisan nyo. Hilahin siya palayo. Huwag siyang hayaang makahawak ng kahit ano. Tama iyan. Wala siyang alam. Isang matandang walang kamuwang-muwang. Akala niya alam niya ang lahat at nagbigay siya ng reckless first aid na nagdulot ng secondary injury sa pasyente. Nasaan siya? Bilisan niyo at hilahin siya palabas dito. Tatay, ito ang isang project proposal na kailangan ng pirma mo. Tatay, anong problema? Si tatay ay laging may problema sa paghinga. Baka, tama siya? Sandali lang. Mabibigyan kita ng isang pagkakataon. Pero, isipin mong mabuti. Ang tatay ko, ang pinuno ng pamilyang Fu. Kung may mangyari sa kanya, ang halaga ay hindi mo kayang bayaran. Hoy, Umalis ka dyan. May gurgle sa lalamunan niya. Tiyak na makapal na plema ang bumabara sa daanan ng hangin. Walang suction device dito. Kung magtatagal pa tayo, baka mabulunan siya hanggang mamatay.
Ang tanging paraan ay mouth-to-mouth para sipsipin ang plema. Mahal, tingnan mo itong walang hiyang babae. Sinamantala niya si tatay habang walang balay. Sa harap mismo natin, gumagamit na siya ng maruruming taktika. Palayasin mo siya ngayon din. At least stable na ang kondisyon niya. Paano nangyari ito? Tatay. Gising na. Paano nangyari to? Tatay. Ikaw, walang kwentang matanda. Paano mo nagawang sakta ng tatay ko? Imposible. Imposible, kanina lang humihinga siya ulit. Paano nangyari to? Kung nakinig ka sana sa akin kanina, hindi na sana umabot sa ganito. Pinatay mo ang pinuno ng pamilya Fu. Napakahalaga ng kanyang buhay. Gusto ko na magbayad ka ng iyong buhay. Miss, nandito na ang doktor. Doktor, pakiusap. Iligtas ang tatay ko. Ang pasyente ay nagkaroon ng respiratory obstruction, panganib na mabulunan. Ano? Tama pala ang matandang babae na iyon. Ang pamamaraan ng pangunang lunas ay napaka-propesyonal, napapanahong pag-aalis ng banyagang bagay na panatili ang bukas na daanan ng hangin. Paano naging posible yun? Doktor, nagkakamali ka ba? Ang monitor ay walang nakitang tibok ng puso. Tama ang pinsan ko. Kung siya ay napaka-profesional, paano naging nasa panganib si Mr. Fu? Anong nangyari dito? Hinugot lang ang sensor. Wala na siya sa panganib. Kanina lang. Ang galing. Okay na si tatay. Paano nangyari ito? Ngayon, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Kung hindi ko pa piniling pagkatiwalaan siya ang tatay ko ay patay na ngayon, ito ba ang tinatawag mong profesional? Iyon ay pagkakamali lang. Ang tinatawag mong pagkakamali, ikinamatay ng tatay ko. Mingzi, nagkamali ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mula ngayon, ayaw ko nang makita siya sa High City. Mingzi, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mingzi. Mingzi. Nakikiusap ako sa iyo, Mingzi. Mahal, masyado lang akong nag-aalala kay tatay. Noong gising si tatay, maraming babae ang lumalapit sa kanya. Kung hindi siya palaging iniisip ang kanyang unang pag-ibig, magkakaroon na siya ng maraming anak sa ngayon. Kailangan nating isaalang-alang si tatay, di ba? Hindi iyon pag-aalala, katangahan iyon. Mula ngayon, tungkol sa mga usapin ni tatay, bawal kang magsalita ng iba pa. Miss Zheng, tama ba? Mula ngayon, ipinagkakatiwala ko ang tatay ko sa iyo. Ang ibig mong sabihin, natanggap na ako. Triple na sweldo. Tama iyan. $70,000 sa isang buwan. Magtrabaho ng 3 buwan, sapat na ang maiipon ko para sa operasyon. Mahal, tingnan mo ang kanyang ugali, halatang pera ang habol niya. Paano mo mapagkakatiwalaan si tatay sa isang babaeng gagawin ang lahat para sa pera? Tama ka. Ginagawa ko ito para sa pera. Kita mo, inamin niya. Kung hindi dahil sa pera, paano niya magagawa uminom mula sa bedpan, sipsipin ang plema gamit ang kanyang bibig, mga kasuklam-suklam na bagay? Ang mga kasuklam-suklam na bagay na binanggit mo, ginawa ko na ang karamihan sa mga ito sa buong buhay ko. Umasa ako sa mga trabahong ito upang suportahan ang sarili ko at ang pamilya ko. Ang trabahong ginagawa ko ay marumi man. Ngunit bawat sentimo na kinikita ko malinis at marangal. Mabuti, dahil sa iyong katapatan, at para sa kahirapan ng trabahong ito, napagpasyahan ko. Nadagdagan ang orihinal na triple na sweldo sa 5 beses. 5 beses ng 30,000 ay 150,000 sa isang buwan. Salamat. Ipinapangako ko. Aalagaan ko ng mabuti si Jifu. Sana sa iyong presensya, makabawi agad ang tatay ko.
Huwag kang masyadong mayabang. Ang pamilya Fu namin ay maraming tao na makapagpapalayas sa iyo. Tingnan muna natin kung makakapasa ka sa probasyon. Hindi ko na maalala ang huling beses na ganito ako kaayos kailan iyon. Oy, labhan mo ang damit ko ha? Ang ugnayan ng pamilya sa dugo ay pare-pareho lang. Maaari silang magbago sa isang iglap. Sa huli, ang tanging bagay na maaasahan ko ay ang mga kasanayang hinasa ko sa kalahati ng buhay, sa lahat ng pagsisikap. Basta't mayroon akong mga kamay na ito. Kahit anong bagyo maaari pa akong mag-ugat at umunlad. Lumang guro Fu ay may 2 anak na babae at 1 anak na lalaki. Ang panganay na anak na babae, Fu Mingzi, at ang kanyang asawa na kilala mo na. Bukod doon, mayroon ng pangalawang anak na babae, Fu Mani, at ang ikatlong binatang amo, Fu Changyu. Ang dalawang ito. Kapag inalagaan mo si Lumang Guro Fu, hindi mo maiiwasan na makitungo sa kanila. Mag-ingat ka lang. Sige, tandaan ko iyan. Ang iyong mga kasukasuan ay napakatigas lahat mula sa mga taon ng pagsisikap. Siguradong masakit tuwing umuulan. Mukhang ang pagiging pinakamayamang tao ay hindi rin ganoon kadali. Ito ay isang sugat ng baril. Mukhang mula noong mga taon na ang nakalipas, siya ba ay sundalo noong kanyang kabataan. Hindi nakakapagtaka sa kanyang edad siya ay napakatibay pa rin. Mukha siyang medyo bata rin. Hindi, pangalawang binibini. Umalis! Umalis! Lumayo ka sa daan ko. Sino ang nagsabi sa iyo na sumalpok sa akin? Oh, pangalawang binibini. Hindi ka maaaring pumasok dito. Ang panganay na anak na babae ay nag-utos. Iyan ang aking ama na nakahiga doon. Sa pamilyang Fu na ito, walang lugar na ako, Fu Mani, ang hindi mapupuntahan. Hoy, pangalawang binibini. Ay nako, bilis, pigilan si pangalawang binibini. Siya. Gusto niyang gawin si Lumang Guro Fu. Ilipat ang kanyang mga ari-arian. Pupunta ako para kunin ang panganay na anak. Kung hindi natin siya mapipigilan ngayon, kung gayon ang pareho nating trabaho, ay nakataya. Hawakan ito. Pangalawang binibini. Hindi mo ito magagawa. Oh, saan ka nang galing? Sino ka para sabihan ako kung ano ang gagawin ko? Ako ang tagapag-alaga ni Old Master Fu. Kung ano ang gusto kong gawin? Sa buong sambahayan ng Fu, walang nangangahas tumanggi. Ikaw, isang caregiver lang. Sino ka para utusan ako? Kaming mga caregiver, syempre, kailangan naming alagaan ang pamilya. At si Old Master Fu ay kasalukuyang nasa koma. Hindi niya maaaring pirmahan ang ganyang kontratang kahina-hinala. Ang gamit ng tatay ko ay gamit ko. Ikaw ay tagalabas. Anong karapatan mo para makialam dito? Umalis ka na ngayon. O kaya, isang salita lang, papapatalsik kita. Miss Fu, Pumunta sa tabi ng iyong amang nasa koma para gumawa ng eksena at ilipat ang lahat ng kanyang ari-arian. Lahat para sa isang lalaking hindi ka mahal. Sulit ba iyan? paano mo nalaman na ang pera ay ibibigay ko sa isang lalaki? Kung hindi ako nagkakamali, ito ay paso, tama ba? Diano? Ang paso na ito ay galing sa pagluluto. Ang tanging bagay na magpapaluto sa isang layaw na dalagang tulad mo ay isang lalaki. At ang iyong mga damit makintab sa labas, pero ang totoo mahina ang kalidad, napakamura. Peke siguro. Ang tanging dahilan kung bakit hindi ka makabili ng damit. Umiiyak sa tabi ng higaan ng tatay mo para humingi ng pera, maliban sa lalaki. Wala na akong maisip. Anong alam mo? Ito ang patunay ng pagmamahal ko kay Duan Feng. Kulang sa pondo ang kumpanya niya. Ang pagtulong sa pangarap ng minamahal ko. May masama ba doon? Pero hindi ka niya mahal. Hindi mo siya kilala. Paano mo masasabing hindi niya ako mahal? Ang taong tunay na nagmamahal sa iyo ay aalagaan ka ng buong ingat. Bibigyan ka ng pinakamabuti. Angie, Hindi ganito? napapasuotin ka ng peke at pagtatrabahuhin sa kusina na parang katulong. Kahit na ang tatay mo, si Old Master Fu, na nakahiga rito, ay hindi niya kayang. Hindi mo naiintindihan. Wala akong pakialam si tatay. Manny?
Walang malay pa si tatay. At nandito ka, para sa isang epal, nag-iingay sa tabi niya. Anong klaseng ugali yan? Huwag mong sabihin ng ganyan si Duan Feng. Siya ang fiancé ko. Dalhin ang binibini sa kwarto niya. Kung wala ang utos ko, walang magpapalabas sa kanya. Miss Manny, Ikaw, tumayo ka. Mingxi, ano ang karapatan mong kontrolin ako? Para ka lang kay tatay. Pera, pera, pera lang ang importante. Sa pamilyang ito, walang may pakialam sa akin. Sa totoo lang, bata pa siya na gustong mahalin. Miss Mingxi, bata pa ang binibini. Pag-usapan natin ito ng mahinahon. Ay nako, nakalimutan kong nasa mayamang pamilya ako. Kailangan kong piliin ang salita ko, huwag masyadong pabigla-bigla. Zhang Xiuyun, umuupa ako ng nurse. Hindi isang nakatatanda na magsasabi sa akin ng gagawin. Binibini, hindi ako nakikiusap para sa kanya. Iniisip kita, Iniisip mo ako? nagpalaki na rin ako ng mga bata. Ang pangalawang binibini ngayon ay nasa sarili niyang isip. Sa puntong ito, hindi mo siya dapat masyadong pahirapan o lalo mo siyang ilalayo, baka siya magdulot ng mas malaking gulo kaysa sa naidulot na niya. Iwan mo siya sa akin. Hayaan mo akong kausapin siya. Sige, binigyan kita ng isang pagkakataon. Maaari kitang bigyan ng isa pa. Sana sa pagkakataong ito, maintindihan niya ang rason. Kung hindi umalis kayong dalawa sa pamilya Fu, kausapin mo siya. Huwag mong isiping ang pagtulong mo sa akin ngayon ay magpapasalamat ako, Hem. Sana hindi ko na lang inako ang gulo na ito para magpatuloy sa trabaho sa pamilya. Fu, kailangan kong harapin ang layaw na binibining ito muna. Pangalawang binibini. Sa totoo lang, medyo mausisa ako. Yung Duan Feng, anong klaseng lalaki siya? Na gusto mo siya ng sobra. Si Duan Feng, siya ay hindi lang guwapo kundi napakatalino din. Kahit na naghirap ang pamilya niya, napakahusay niya. Nalutas niya ang krisis ng kumpanya at babangon muli sa lalong madaling panahon. Mahusay, pero ikaw ang nagbibigay sa kanya ng pera para gamitin? Bilang mabuting kasama, hindi mo ba dapat tulungan ang iyong lalaki? Bilhan mo siya ng opisina sa pinakamagandang lokasyon. Kunin mo siya ng pinakamagandang kagamitan. Hayaan mo siyang magbigay ng lahat ng walang pag-aalala tungkol sa anuman. Kaya ginawa mo lahat ito para sa kanya. Ano ang ginagawa niya para sa iyo? Mabait din siya sa akin. Magluluto siya sa akin ng lugaw. At laging nagtatanong kung kumain na ako. Kahit na busy siya ngayon, wala siyang oras. Ikaw ang tinatawag nila bulag sa pag-ibig online, hindi ba? Naliligaw ng pag-ibig. Matapang ka bang sabihin na may pag-ibig ako? Iminumungkahi kong bawiin mo ang bawat salita isa-isa? O kaya'y palalayasin kita sa pamilya Fu? Sisiguraduhin kong wala kang lugar sa Haishi. Pangalawang miss, seryoso ako sa bawat salita. Wala akong nakikitang pagmamahal mula kay Duan Feng para sa iyo. Mayroon manipulasyon at kalkulasyon lamang. Sinabi ni Duan Feng na mahal niya ako. Ako ang hindi pa mature. Laging pinapagalit siya. Kaya naman na advantage ng babaeng iyon. May ibang babae? Si Duan Feng ay pansamantala lang na nabulag ng puting lotus na iyon. Basta't magbigay ako ng sapat, makikita ni Duan Feng ang tunay kong puso. Eksakto. Kailangan kong magbigay pa ng higit. Dati akong ganyan. Akala ko nagbigay ako ng lahat, makakakuha ako ng pag-unawa at pasasalamat. Ang pamilya ng kasintahan ko ay nagsabi, ang halaga ng dowry ay 800 at 88,000. 800 at 88,000. Hindi ba sobra naman ang halaga ng dowry na iyon? Nanay, saan ako kukuha ng ganyang kalaking pera? Kumuha ka ng loan, hindi ba magaling kang magsilbi sa iba? Tingnan mo, pumili ka na lang ng nasa ospital na. Walang malay, paralisado, malaki ang bayad nila. Artoido. Anyway, hindi ako magpapakasal sa iba. Pero dati, hindi ko alam na ang pagbibigay ng walang hangganan ay hindi nagbibigay ng respeto o pagmamahal. Nag-aanyaya lamang ng paunti-unti matinding pagyurak. Ngayon ko lang napagtanto, huli na. Pero bata ka pa. Ang dami mong sinabi. Ayaw mo lang ako tulungan, di ba? Sasabihin ko sa kapatid ko ngayon din na ninakaw mo ang mga gamit ko. Palalayasin ka sa pamilya Fu. Pangalawang miss, wala siyang pinapakinggan ngayon. Kailangan nating sumabay sa kanya ngayon at mag-isip ng ibang paraan. Pangalawang miss, pakinggan mo ako. May paraan ako para maibalik siya sa iyo. Seryoso ka? Kung hindi mo kaya,
Aalis ako agad. Ikaw mismo ang nagsabi. Kung hindi mo kaya. Alam mo ang mga kahihinatnan, Huwag kang mag-alala, ma'am. Ako, Zheng Shuyun, laging tumutupad sa aking salita. ang aking salita ay parang ginto. Ano ang dapat kong gawin? Una sa lahat, kailangan mong magpalit ng damit. Ano ang problema sa damit ko? Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Hindi ka mukhang anak ng bilyonaryo. Kung pumayag si Duan Feng na makasama ka, gusto niya ang dating ikaw, di ba? Kaya isipin mo, ang taong dati ka kung ano talaga siya. Ang dating ako. Ang taong dati ako. Superior? Mayabang? Okay ka lang? Pero noong nahulog ako ng loob kay Ginoong Duan Feng. Tatay, nakikiusap ako sa iyo. Hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin. Tulungan mo ako kahit ngayon lang. Iiwan na talaga ako ni Ginoong Duan Feng. Gumamit si tatay ng 500 milyon na puhunan para makuha si Ginoong Duan Feng. At ako isang kontrata ng kasal. Pero nararamdaman ni Ginoong Duan Feng na ininsulto ko siya gamit ang pera. Huwag mong isipin na magaling ka dahil may maruming pera ka. Kung wala itong 500 million, ako, Duan Feng, makakabangon pa rin. Pagkatapos nun, naging mas abala si Ginoong Duan Feng sa trabaho. Inarkila pa niya ang putang billionaire bilang assistant niya. Pwede ba? Tumigil ka sa pagiging clingy? Nagtatrabaho ako. Ginoong Duan Feng, subukan mo ito. Ginawa ko lang ito para sa iyo. Kain, kain, kain. Yun lang ang alam mo. Hindi mo ba nakikita kung gaano ka nakataba? Tingnan mo si billionaire, kung gaano siya kapayat. Sa tingin mo, makakapantay mo si billionaire? Sa unang pagkakataon, napagtanto ko na wala akong kwenta. Pinilit ko ng husto na pasayahin si Ginoong Duan Feng. Ibinigay sa kanya ang lahat ng pera ko. Ang damdamin ko, ang katawan ko. Lahat. $500,000 ang ibinawas. Kahit hindi para sa trabaho, isang palamunin na ganyan ay hindi dapat pahintulutang manatili sa tabi ni Manny. Hindi ka man lang gumagastos para sa sarili mong pagkain. Oh, damit? At sinasayang niya lahat ng perang iyon. Ginagamit pa niya ang card ko sa trabaho para bilhan ako ng necklace. Iyan ang patunay na mahal niya ako. Para sa iyo? Duda ako. Ang counter ng Korea ay puro pambabaeng necklace lang ang ibinebenta. Hindi ito binili para sa akin. Para kanino pa kaya? Ito ba ang necklace na nabanggit mo? Pasensya na, Manny. Naipadala sa maling tao. Paano si Duan Feng gumastos ng pera ko para bilhan ng necklace ang babaeng iyon? Kailangan ko siyang harapin. Bakit niya ako ni-block? Maaari mong pakiusapan si Duan Feng na kontakin ako, di ba? Bilisan mo! Kung mapapakontak mo lang si Duan Feng sa akin, bibigyan kita ng 50,000. 50,000. Ang espesyal na gamot na makakapigil sa paglala ng kondisyon ko ay nagkakahalaga ng 20,000 bawat bote. Kung makukuha ko ito, sasapat iyon para sa gamot. Sige. Ikalawang binibini, basta't makikinig ka sa akin. Pangako ko, sa loob ng 5 minuto, siya mismo ang kukontak sa iyo. Okay. Paano? Pumunta ka sa ate mo para humingi ng pera? Oh, ibigay sa kanya ang shares ng Pamilya Fu? Wala sa dalawa. Ano? Gusto kong ikansela agad ang kanyang card. Gusto kong kanselahin mo agad ang kanyang card. Ano? Ito ay magpapagalit pa kay Duan Feng. Alam kong masama kang babae. Wala kang magandang ideya. Mayordomo, dalhin mo siya para sa akin. Ikalawang binibini, makinig ka muna sa akin. Itong si Duan Feng, hindi ba lagi niyang sinasabi sa iyo? Nagalit siya kapag iniinsulto mo siya gamit ang pera. Tama iyan. Siya ay isang taong sobrang mapagmataas at isang malaking amo. Saan man siya pumunta, ginagastos niya ang pera mo. Isipin mo kung gaano iyon nakakasakit sa kanyang dignidad. Ganoon ba?
Tingnan mo. Isipin mo, lalaki siya. Pinapayagan mo siyang gamitin ang pera mo. Saan napupunta ang kanyang dignidad? Tama ka. Kaya, kanselahin ko na ang kanyang card ngayon din. Tagapamahalasan, pakikanselahin mo ang card na iyan. Halos 5 minuto na. Bakit hindi pa ako kinokontak ni Duan Feng? Kasalanan mo ang lahat. Kung magagalit si Duan Feng dahil sa iyo, hindi kita papatawarin. Man, ano ang ginagawa mo? Si Duan Feng ay talagang kusang nag-message sa akin. Nag-message sa akin. Salamat. Ang sobrang 20,000 na inilipat ko sa iyo. Nakatanggap ang Alipay ng 70,000 dolyar. Ikalawang binibini, hindi kailangan ng ganyan kalaki. Ang 20,000 ay malaking tulong na. Ibabalik ko sa iyo ang sobra. Si? Ngayon, may pera na ako para sa gamot. Si Manny ay hindi masamang tao sa puso. Alam niya ang tama at mali. Maaari pa siyang maligtas. May proyekto akong hawak. Kulang ako sa pondo. I-unlock mo ang card ko para sa akin. Pupunta ako sa iyo kapag tapos na. Ano sa tingin mo? Sinabi ni Duan Feng na pupunta siya para makita ako. Okay, hihintayin kita. I-unlock ko ang card para sa iyo. Ikalawang binibini, hindi mo maaaring i-unlock ang card na ito. Sarili kong pera iyan. Bakit hindi ko magawa? Talaga bang pera mo iyan? Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ano ang ginagawa mo? Nararamdaman mo ba iyan? Sa tatay mo iyan, mula sa mga taon ng kanyang paghihirap, mga deformidad sa kasukasuan. Bawat sentimo na ginagastos mo kay Duan Feng ay dugo at pawis ng tatay mo, alam mo. Ang perang ginagastos mo ay hindi basta-basta nahulog mula sa langit. Ang tatay mo ay nagsimula sa wala at iniipon ito ng paunti-unti. Nagsumikap siya ng todo para mabigyan ka ng pinakamagandang buhay. Hindi ito para magmakaawa ka sa ibang lalaki at magpakumbaba. Pero ayaw ko rin ito. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Isang salita niya ay makapagpapasaya sa akin. Isang salita ay makapagpapalungkot sa akin. Ang magagawa ko lang ay patuloy na subukang pasayahin siya. Patuloy na subukang pasayahin siya. Eh ano ang dapat kong gawin? Palagi mong sinasabi na ito ay tunay na pag-ibig. Isang lalaking hindi ka man lang mapasaya, anong klaseng tunay na pag-ibig iyon? Marami na akong naibigay. Inaasahan mo bang manonood lang ako habang pumupunta siya sa babaeng iyon na si Bailianer? Hindi. Hindi ako susuko. Hindi ka susuko hanggat hindi mo nakikita ang ilog dilaw. Kailangan ko siyang gisingin at ipakita sa kanya ang tunay na mukha ng lalaking iyon. May plano ako. Makinig ka sa akin. Tinitiyak ko na magbabago siya. Hindi pwede. Hindi ko magagawa yon kay Duan Feng. Ate, gusto kitang papaboran. Tungkol sa pamumuhunan kay Kuya Duan Feng. Tama na. Lumapit ka sa akin para lang humingi ng pera para kay Duan Feng. Ngayon, hindi kita bibigyan kahit isang sentimo. Pero sabi ni Tita Jeng, Tita Zeng. Mahal, makinig ka dito. Pinagawa pa niya si Manny na humingi ng pera. Siya. Malamang gustong kumuha ng parte. Itong tagapag-alaga. Kailangan nating humanap ng taong kilala nating mabuti. Tulad ng Yinging. Mahal, ano sa tingin mo? Tapos, Sa 20,000 piso para sa gamot. Kung magtatrabaho ka pa ng 2 buwan, makakaipon ako ng 200,000 piso para sa operasyon. Buti na lang pumunta ako sa pamilya Fu. Kung hindi, mamamatay talaga ako sa lansangan. Deng Xiu yun. Ipak mo ang gamit mo. Umalis ka sa pamilya Fu. Ano? Hindi mo maintindihan. Ikaw ay tinanggal sa labas. Tanggal ka. May ginawa ba akong mali? Sabihin mo lang. Magbabago ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Wala nang pagkakataon. Sinabi ko sa'yo, sa pamilya Fu, bukod sa akin, maraming tao na pwedeng magpalayas sa'yo. Sabi mo nakipaglaban ka para makapasok, ano bang silbi?
Ang manatili, iyon ang totoong kakayahan. Umalis ka na. Pero, si Miss Fu ang kumuha sa akin. Kahit kailangan kong umalis, kailangan si Miss Fu ang magsabi sa akin. Minamaliit mo ba ako? Sige, gusto mo si Fu Mingxi ang magsabi sa'yo mismo, di ba? Pagbibigyan kita. Tara na. Mahal, itong walang pakundangang matandang bruha, may kapal ng mukha na hilingin sa'yo na sabihin sa kanya na tanggalin siya. Kailangan kong humanap ng paraan para manatili ang trabaho ko. Kahit kailangan kong lumuhod. Kailangan kong magmakaawa para makaahon. Miss Fu, nagmamakaawa ako sa'yo. Ikaw. Napakahusay mo. Ano? Hindi ba siya dapat mong tanggalin? Lahat tayo ay nagkakamali kay Manny. Sumusunod lang siya sa payo ni Tita Jeng. Gusto niyang bawiin ang investment mula sa pamilya Duan. Kailangan mong bawiin lahat ng perang ibinigay mo sa kanya. Imposible. Hindi ko magagawa yon kay Kuya Duan Feng. Binibini. Masyado kang makasarili. Ako? Makasarili? Tama. Hindi ba sinabi sa'yo ni Duan Feng na itinuturing niyang basura ang pera? At ikaw? Ginawa mo siyang alila ng pamilya Fu. Para makasama ka, tahimik niyang tiniis ang sakit na dulot sa kanya ng 500 milyon. Ganoon ba? Lumalapit siya kay Billionaire dahil si Billionaire ay makapagbibigay sa kanya ng dignidad bilang lalaki. Pero gusto ko lang siyang pakitunguhan ng mabuti. Ako. Nagpapakatanga ka na walang utang na loob. Hindi mo lang siya sinasaktan, kundi ang iyong pagpapakababa, ang iyong walang habas na paggasta, ay sinasaktan din ang matandang si Fu, na tunay na nagmamalasakit sa'yo. Ang iyong pagiging makasarili at pagsusumigaw ay sumakit sa dalawa sa mga lalaking pinakamahal ka. Tama ka. Pupunta na ako sa aking ate ngayon. Ipapagawa ko sa kanya na bawiin lahat ng pondo mula sa pamilya Duan. Ang buong pamilya namin ay gumastos ng 500 milyon at hindi natapos sa loob ng maraming taon. At nagawa mo ito sa isang hapon. Napagpasyahan ko na. Sa sandaling bawiin natin ang investment mula kay Duan, gagawin kitang regular na empleyado agad. Makatitiyak ka, Miss Fu. Hindi kita bibiguin. Fu Manny, tinawagan mo ako sa umaga pa lang. Ano naman ang gusto mong ibigay sa akin ngayon? Nasabi ko na ba sa'yo kung gaano ko kamuhi ang paggamit mo ng pera para insultuhin ako? Sige, sabihin mo sa kanya ang magandang balita. Nandito ako para... Lumabas ka. Ano? Presidente Duan, ang 2 taong ito, pinalabas ako sa kumpanya. Paano mo nagawang galawin ang mga tao ko? Alam mo ba kung sino ako? Ang gusaling ito ng opisina ay naibalik na ng pamilya Fu. Siye? Kaya nagseselos ka lang? Ngayon, ang 2 hindi makatwirang taong ito, sibakin mo sila para sa akin. Pagkatapos, bigyan mo ako at si Billionaire tig 2 milyon bilang paghingi ng tawad. Kung hindi, hindi kita mapapatawad. Gusto mong humingi ako ng tawad sa kanya? Hindi pwede. Paano mo nagawang tanggihan ako? Sige, hindi mo siya papayagang bumalik sa kumpanya? Ako mismo ang magbabalik sa kanya. Pasensya na, Mr. Duan. Wala kang pahintulot na pumasok sa gusali ng pamilya Fu. Binawi mo rin ang aking mga pahintulot? Binawi ko ang iyong mga pahintulot. Nandito ako para... Fu Manny, may hangganan ang pagiging hindi makatwiran mo. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang karera ng isang lalaki? Presidente Duan, lagi siyang masunurin sa iyo. Paano siya naglakas loob na paalisin ka sa kumpanya? Sa palagay ko, nag-aalala siya na ang pag-freeze ng card kahapon ay nagalit sa iyo. Kaya, gusto kanyang bigyan ng mas malaki, mas kahangahangang gusali ng opisina bilang paghingi ng tawad. Mais I say. Si, ang nangyari ngayon, pababayaan ko na. Sige, tapusin mo ang iyong sinasabi. Ito ay isang notice ng asset. Malapit na ako. Sige. Building lang ang ibibigay mo sa akin? Ibigay mo sa akin ang abiso ng ari-arian. Walang hiya. Akala mo ba ang iyong hamak na sarili ay ganyan ang halaga? Akala mo ba ang iyong hamak na sarili ay ganyan ang halaga? At inaabot mo ang iyong kamay para sa isang gusali? Hindi mo kaya ang maliit na bagay na ito? Walang silbi. Lahat ng mga ari-arian na iyan sa iyong mga kamay. Sayang lang.
Lahat ng mga ari-arian na iyan sa iyong mga kamay. Sayang lang. Bakit hindi mo ako hayaang pumalit? G. Duan. Narinig ko na kapag ang asawa ay na-diagnose na may sakit sa pag-iisip. Narinig ko na kapag ang asawa ay na-diagnose na may sakit sa pag-iisip. Ang asawang lalaki, bilang kanyang tagapag-alaga, ay maaaring mamahala ng lahat ng kanyang ari-arian. Ang asawang lalaki, bilang kanyang tagapag-alaga, ay maaaring mamahala ng lahat ng kanyang ari-arian. Bakit hindi mo munang sumang-ayon na pakasalan siya? At pagkatapos, Manny, kung pipirmahan mo ang dokumentong ito, kukuha ako ng marriage certificate kasama mo. Kung pipirmahan mo ang dokumentong ito, kukuha ako ng marriage certificate kasama mo. Mula sa pulubi hanggang sa pagnanakaw sa liwanag ng araw. Manny, huwag kang pumayag sa kanya. Manny, huwag kang pumayag sa kanya. Manny, mas mabuting pag-isipan mo ito. Pirmahan mo. Pagkatapos ay magiging legal mong asawa ako. Gusto mo lagi ang pagkakataong ito, hindi ba? Gusto mo lagi ang pagkakataong ito, hindi ba? Pero, Manny, walang tunay na pag-ibig sa mayayamang pamilya. Ang pamilya Fu ay pera lang ang iniisip. Walang nagmamalasakit sa'yo. Ako lang ang nagmamahal sa'yo. Ako lang ang iyong tanging suporta sa hinaharap. Ako lang ang iyong tanging suporta sa hinaharap. Magpakabuti ka. Pirmahan mo. Pagkatapos ay magiging tunay mong pamilya ako. Manny, pirmahan mo ang dokumentong ito at wala kang paraan para makalabas. Pirmahan mo ang dokumentong ito at wala kang paraan para makalabas. Ako. Ikaw, isang aso ng pamilya Fu. Naglakas loob kang saktan ako? Pagkatapos magpakasal ni Manny at ako, ipapakita ko sa iyo. Pagkatapos magpakasal ni Manny at ako, ipapakita ko sa iyo. Natatakot ako na wala na ang pagkakataong iyon. Tingnan mo ito. Ano? Nagdesisyon si Miss Fu na bawiin ang lahat ng regalong ibinigay kay Duan Feng. Nagdesisyon si Miss Fu na bawiin ang lahat ng regalong ibinigay kay Duan Feng. Maaari na ngayong araw. Imposible. Hindi pwede ito. Hindi mo ba sinabi na mahal mo ako? Na hindi ka mabubuhay kung wala ako? Paano mo maaaring bawiin ang ibinigay mo sa akin? Hindi ka ba laging nagrereklamo na ang pangalawang binibini ay iniinsulto ka gamit ang pera? Yung mabuti niyang intensyon, tinanggap ko lang iyon dahil naawa ako sa kanya. Kaya nagpasya ang ating pangalawang binibini na huwag ka nang pilitin na gastusin ang kanyang pera. Bakit ka hindi masaya tungkol doon? Huwag mong sabihing pera niya lang ang habol mo, na mahal mo talaga iyon. kaya, ang walang pakialam sa pera mo ay puro pakunwari lang. Ang pamilya Duan ay isang kilalang angkan. Bakit namin pakiaalamanan ang maruming pera ng pamilya Fu? Mabuti, kaya hindi ka tututol. Kayo dalawa, bawiin ang lahat ng ari-arian na ibinigay ng pangalawang binibini kay Duan Feng. Oo. Ilabas mo. Pakawalan mo ako! Bitawan mo ako! Pera! Ang pera ko! Pera! Lianer, buti na lang mayroon ako sa iyo. Kaya ilipat mo muna lahat ng pondo sa akin. Babangon ako agad. Pagkatapos, gagawin kitang ang ginang ng pamilya Duan. Ang pamilya Duan ay isang prestihiyosong angkan. kung hindi dahil sa pera mo, sino ang gustong magtiis sa isang mayabang, walang kwentang talunan na tulad mo? At gusto mong gastusin ang pera ko. Managinip ka pa. Buwisit. Fumani, ginagawa mo itong mga kalokohan para lang pilitin akong yumuko dahil sa pera, hindi ba? Gusto mong gawing permanente ang matandang babae na iyon. Paano si Yinging? Maganda ang ginawa niya kay Manny. Nagdesisyon na ako. Huwag kang makialam. Hindi. Manny hindi talaga nakipaghiwalay kay Duan. Ang matandang babae na iyon pinapagpanggap sila para lang mabantayan ka. Kung hindi ka naniniwala sa akin, papatunayan ko sa iyo. Oy, Duan, anong balita? miss na miss ka ni Manny. Sa bahay, hindi siya makakain o makatulog. Nangaakit ka ng mga babae, kailangan mo silang bulahin, di ba? Di ba? Makatuwiran naman. Sige, antayin mo. Sa totoo lang, alam ko na noon pa, hindi siya ang akala ko. Pero ayaw kong maniwala. Niloloko ko lang ang sarili ko. Well, ang mga tao dapat maging responsable sa kanilang sariling mga desisyon.
Hindi pa huli para sa iyo na mapagtanto ito ngayon. Anumang problema na natuklasan bago ang kasal ay may tuturing na magandang balita. Tama ba, Miss? Lumapit ka sa akin para sa permanenteng posisyon. Hindi. Si Duan Feng. Nandito siya. Nakaluhod siya sa baba at ayaw umalis. Manny, pasensya na. Patawarin mo ako. Si Bailian Air ang nagdulot ng gulo dati. Ngayon ay nakikita ko na ang tunay na kulay ng puta na iyon. Malinaw kong nakikita ang sarili kong puso. Manny, pakasalan mo ako. Ikaw lang ang gusto kong maging nobya ko. Ano ang gusto mo? Gusto mo? Gusto mo ang pera niya, hindi ba? Tumahimik ka. Para kang matandang mangmang na si Fu Qingshan. Pareho kayong umiinis sa akin dahil mahirap ako. Gusto mo lang kaming paghiwalayin. Ngayon, nakuha na ni Fu Qingshan ang nararapat sa kanya. Nakahiga sa kama ng ospital. Susunod ka. Hoy, ikaw. Manny, pakasalan mo ako. Ipinapangako ko na ikaw lang ang mamahalin ko. Ako ang magiging pinakatapat mong knight. Ah? Ang lahat ba ng pagsisikap ko ngayong mga araw na ito? Wala lang lahat. Lakas loob mong sumpain ang tatay ko? Gising na talaga ang pangalawang miss ngayon. Manny, hindi ganoon ang ibig kong sabihin. Gusto lang kitang pakasalan ng sobra. Sobra akong kinabahan kaya na mali ako ng sinabi. Sobrang gusto mo ba akong pakasalan? Kung gusto mo akong pakasalan, ayos lang. Pero kailangan natin ng prenuptial agreement. Maging bago o pagkatapos ng kasal, hindi kita bibigyan kahit isang sentimo. Kahit ganoon, gusto mo pa rin akong pakasalan? Kapag kasal na tayo, pamilya na tayo, hindi ba ang pera mo ay pera ko? Kaya pera ko lang pala ang habol mo. Umalis ka na ngayon. Huwag mo na akong pakitaan pa. Ang galing talaga ng pangalawang miss. Katulad ng unang miss. Talaga. Na-save ko ang buhay mo dati. Alam mo ba? Okay ka lang? Manny, noong panahong iyon, isinapanganib ko ang sarili ko para iligtas ka. Para sa'yo, ibibigay ko maging ang buhay ko. Paano hindi iyon patunay ng katapatan ko? Totoo na si Kuya Duan Feng isinapanganib ang buhay niya para iligtas ako. Tulad ng inaasahan, ginagamit na naman niya itong trick para manipulahin ang pangalawang miss. Sa kabutihang palad, ilang araw lang ang nakalipas. Sinabi ko lang sa unang miss na ang aksidente sa sasakyan ng pangalawang miss noon ay maaaring kahina-hinala. Nagtataka ako kung ano na ang nangyayari sa investigasyon. Unang miss, kapag iniisip ko ito ngayon, lalo akong nababagabag. Si Duan Feng, gusto niya ang pera ng pangalawang miss at sa labas, nakikipaglandian siya sa ibang babae. Ang kanyang intensyon ay marumi mula pa sa simula, kasama na ang aksidenteng iyon, hindi ba sobrang nagkataon? Ang aksidente sa sasakyan? Uy, suriin mo itong si Duan Feng at pati ang aksidenteng iyon. Opo. Magbalikan tayo. Kung hindi dahil sa akin sa aksidenteng iyon, tiyak na namatay ka. Sandali. Duan Feng, paulit-ulit mong sinasabi na isinapanganib mo ang buhay mo para iligtas ang kapatid ko. Paano kung tingnan nating dalawa ang video ng aksidenteng ito? Pagkatapos mailigtas ng bayaning ito ang dalaga, lahat ng ari-arian ni Fu Manny ay mapapasakin, Duan Feng. Okay ka lang? Ngayon, dapat makita mo na ang tunay niyang mukha. Tulad ng sinabi ko, eksakto ito sa sinabi ko sa iyo. Siya ay nagplano mula pa sa simula. Ikaw ba ang gumulo sa akin? Matanda? Buwisit ka! Manyak! Pinapanood ako! Anak ng bilyonaryo na umiiyak at nagmamakaawa sa iyo araw-araw. Masaya ka ba dyan? Suntukin mo siya ng todo. Bayaran mo siya sa ginawa niya. Salamat sa napapanahong babala ni Tia Jeng. Nagawa kong malaman ang katotohanan. Duan Feng, para sa sinadyang pananakit at pandaraya, titiyakin ko na mabulok ka sa kulungan. Mga bantay, Manny, huwag! Ayokong pumunta sa kulungan! Manny! Karapat dapat siya.
Hindi worth it umiyak para sa ganoong tao. Tita Jeng, sa tingin mo ba talaga akong masama? Ang tanging taong nagsabing mahal ako ay isang manloloko na lumapit sa akin para sa pera. Sino nagsabi niyan? Talaga? Walang nagmamahal sa'yo? Halika. Ang taong pinakamahal ka ay nasa tabi mo lang palagi. Ito ay diary ni Tatay. Sa tatlong batang ito, si Mingxi ay independyente at hindi maarte, si Changyu ay lalaki, pero si Manny. Tatay, nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo ako. Kung hindi, talagang hindi ko alam kung ano ang gagawin. Tulungan mo lang ako ngayong isang beses. Sige, kahit magpakasal siya sa mababa ang estado, kasama ko. Kaya kong suportahan si Manny palagi. Hindi ko siya hahayaang makaranas ng anumang paghihirap. Tratuhin mo si Manny ng mabuti habang buhay at itong 500 milyon ay sayo. Kaya si Tatay ay nagpaplano para sa aking kinabukasan sa sarili niyang paraan. Tatay, paumanhin, mali ako. Hindi na ako maglalakas loob na galitin ka pa. Tingnan mo, lumipat ang matandang Guro Fu. Siguro, boses mo iyon. Iyon ang gumising sa kanya. Mula ngayon, darating ako araw-araw para makipag-usap sa kanya. Hayaan mo ako. Kung alam niya na inaalagaan mo siya ng mabuti, matutuwa siya. Ang clumsy at tanga ko? Ang tanging kaya ko lang ay ito. Hindi tulad ng aking ate. Maaga siyang nag-start tumulong sa kumpanya. Sino nagsabi? Iba-iba ang bawat isa. Bakit ikukumpara ang hindi mo kaya sa kaya ng iba? Isipin mo, mayroon kang gusto at kaya mong gawin. Sa totoo, gusto ko talaga ang beauty at makeup. Gusto kong magtayo ng sarili kong beauty brand. Pero sabi ni Duan Feng na ang ganyan ay pangmababa. Wala siyang tunay na pakialam sa'yo. Bakit ka makikinig sa kanya? Tara, tanungin natin ang panganay na ate. Hindi ako pupunta. Galit na galit siya kanina. Malamang, iniisip niya na dinala ko ang kahihiyan sa pamilyang Fu. Nag-aalala lang siya sa'yo. Iyon ang ginagawa ng mga kapatid na babae. Anong meron? Ate, iyong proposal para sa beauty brand, tingnan mo. Matapos ipakulong si Duan Feng, ang pangalawang binibini ay talagang nagising at nagmature. Gusto niya talagang magkaroon ng sarili niyang beauty brand. Tingnan mo ang business plan na ginawa niya, napakadetalyado. Tama, masyado akong mapilit dati. Palaging hinahayaan ng isang lalaki na magdulot ng problema sa pamilya. Hindi ko nagagawin iyon. At salamat kay Tita Jeng sa palaging pag-encourage sa akin. Kaya determinado akong magbago. Ang business plan na ito? Ano sa tingin mo? Hindi masama. Popondohan ko ang proyektong ito. Tita Jeng, salamat sa'yo. Naging ganito si Manny. Nagdesisyon akong gawin kang permanenteng empleyado simula ngayon. Mahal, bakit ka masyadong masaya? Kusang lumapit sa akin si Manny ngayon. Simula nang makilala niya si Duan Feng, ito ang unang pagkakataon na nagkaroon kami ng mahinahong usapan. Ang caregiver na ito ay ibang klase. Ang desisyong panatilihin siya ay tamang desisyon. Yung matandang babae ay talagang nagawang mapalapit kay Fumani. Kailangan kong humanap ng paraan para maalis siya. Ilagay si Yingning sa pwesto. Uy, mahal, dahil kayang hawakan ng caregiver si Manny ng maayos, bakit hindi natin tawagan si number 3? Hayaan siyang mag-ayos ng mga bagay-bagay. Tama ka. Ang pangatlong kapatid na si Fu Changyu ang tunay na magulo sa pamilya Fu. Ngayon tingnan natin kung kaya ng matandang babae. Hindi ba't pinalaki mo ako para makita ang matanda? Ngayon binibigilan mo ako? Ano ang silbi? Pangatlong kapatid, Hindi mo alam ang bagong caregiver ng tatay mo kung gaano siya katigas. Kaya pa niyang kontrolin ang pangalawang kapatid mo ng lubusan.
Natatakot lang ako na baka ikaw ang matalo. Natatakot kang matalo ako? Makikipagkita ako sa kanya para makita kung ano ang kaya ng isang caregiver. Talagang kaya. Oy, ikaw, maliit na gunggong. Paano ka nakapasok? Lumabas ka ngayon din. Tinatawag mo akong gunggong? Tingnan mo ang kupas mong pantalon. At ang bahaghari mong buhok. Ano pa ang tatawag mo doon? Anong alam mo, matandang bruha? Ito ay fashion. Lahat ng mga brand na ito sa akin, SM. Mas mahal pa sa kikitain mo sa buong buhay mo. Wala akong pakialam sa mga brand. Kailangan mong umalis ngayon. Kung hindi, tatawag ako ng seguridad. Gusto mo akong umalis? Hindi ako aalis. Seguridad. Seguridad. Palayasin ninyo siya. Ikatlong Ginoong. Hayaan mong magpakilala ako. Ang pangalan ko ay Fu Changyu. Ako ang ikatlong Ginoong ng Pamilya Fu. Sa Pamilya Fu, kung ayaw kong gawin ang isang bagay, walang hindi ko kayang gawin. Dito na ako titira mula ngayon. Ano ang magagawa mo? Huwag mo akong pigilan. Hoy, Ikatlong Ginoong. Ikatlong Ginoong. anong ginagawa mo? Dapat kang lumabas at maglaro. Kailangan magpahinga ng pasyente. Peste kang matandang bruha. Dito na lang ako maglaro. Hindi ka aalis. Kung hindi, ispray kita. Hindi ka maglalakas loob. Ginawa mo talaga. Aalis ka ba o hindi? Hindi aalis? Marami pa. Matandang bruha. Hintayin mo lang. Babayaran mo ako. Kapag napansin ka ng munting demonyong iyon, sa loob ng 3 araw, iyak ka ng iyak at tatakbo palayo. Maghintay ka lang hanggang makalabas ako diyan. Gagawin kitang mukhang tanga. Tara, maglakad tayo ngayon. Mag-ehersisyo ka. Makakatulong ito sa paggaling mo. Matandang bruka. Sige, yan. Mas gusto niya pang masaktan ang sarili niya kaysa protektahan ang tatay ko. Tita Jeng, ayos ka lang ba? Anong nangyayari? Ikaw ba yan, hayop ka? Gusto mong patayin si tatay? Kalimutan mo na. Sobra lang siyang layaw na bata. Tumatanda na ako, hindi na gaanong matatag ang mga binti ko. Kung hindi matatag ang iyong mga kamay at paa, ano pang silbi mo? Dahil matanda ka na, sibakin ka na agad at kumuha ng mas bata. Para alagaan ang pasyente, dapat tayo'y maghanap ng bata at masigla. Narinig mo yun? Isang tulad mo, isang matandang babae na clumsy, ang manatili sa tabi ni tatay ay walang iba kundi problema. Ipak mo na ang gamit mo. At magbigay daan para sa susunod na caregiver. Sinisisi ko ang sarili ko sa pagpapakitang gilas. Sa wakas nakuha ko ang trabaho. Ako yon. Itong tanga. Inilagay ko ang gagamba doon at ako ang nagkontrol ng sasakyan. Gusto ko lang siyang takutin. Gago, ikaw na nagmamaneho ng parang baliw ay sapat na masama, ngunit ngayon ikaw ay naglalaro sa buhay ni tatay. Hindi ko sinasadya. Fu Chengyu, akala ko, medyo pilyo ka lang, pero hindi ko inaasahan na ikaw ay napakawalang ingat. Bata pa siya. Tita Jeng, sobrang sugatan ka, at ipinagtatanggol mo pa rin siya. Kaya naman araw-araw kang pinaparusahan ni tatay dati. Dapat mas pinalo ka niya ng mas mahirap noon. Bakit hindi ka niya pinatay sa pambubugbog? Ikaw na paslit. Ikaw, isang walang kwentang pokpok na sumusuko sa kahit sinong lalaki. Anong karapatan mo na pagsabihan ako? Hindi mo ba ako papaluin? Halika na, laki na ako ngayon. Sa Pamilya Fu, walang sinuman ang maaaring humawak sa akin. Fu Chengyu, sobra ka na. Kung hindi mo paluin ang bata, lalaki siyang pasaway. O kaya hindi ka matututo. At nagnakaw ng pera para maglaro. Kung hindi kita paluin ngayon, tumigil ka dyan. Mukhang pareho na tayo ng sitwasyon ngayon.
Sino yan? Hindi ko intensyong saktan si tatay. Gusto ko lang takutin ang matandang bruha. Ikaw, bastos na bata. Ang maputla mong kutis, talagang dahil sa pag-inom ng maraming taon. Init ng sikmura dahil sa walang pigil na pag-inom. Kailangan gumamit ng koptis, maraming koptis. Ano ang napakapait? Ikaw, matandang bruha, ano ang ibinigay mo sa akin na inumin? Sabaw para sa hangover. Sabaw para sa hangover? Anong klasing sabaw para sa hangover ito na napakapait? Nakita ko na sumasakit ang tiyan mo, kaya nagdagdag ako ng mga halamang gamot na pampainit ng tiyan. Mas maganda na ba? Sa tingin ko, hindi na sumasakit. Sige. Dahil gising ka na, balik ka sa pagtulog. Kung may ina ako, aakuusin ba niya ako ng ganito? Saan ka pupunta? Ikatlong binata. May personal akong bagay. Humingi na ako ng paalam sa panganay na binibini. Aalis na ako ngayon. Ayaw mong malaman ko? Kailangan kong puntahan at tingnan. Ang kondisyon mo ay kontrolado na. Magre-reseta ako ng isa pang bote para sa iyo. Inumin mo ito sa tamang oras pag uwi mo. Si, Inumin mo ang gamot mo. Pansamantala lang itong kontrol. Hindi nito hahayaang lumala. Pero posible ang operasyon. Kailangan mo pa rin ng operasyon sa lalong madaling panahon. magtatrabaho pa ako ng ilang buwan. Kapag nakaipon na ako, magpapa-opera ako. Mas mabuti kung mas maaga. Hindi ako makapaniwalang may sakit siya ng ganito. Kumusta? Nandito ako para magbayad. Scan code o card, o cash. Scan. Hindi ba yan ang nanay mo? Ikaw, ano ang iniskan mo? 20,000. Itinago mo yan ng mabuti, matandang babae. Itinatago mo sa sarili mong anak? Kung hindi kita nakasalubong, hindi ko malalaman na yumaman ka. Isuli mo yan. Isuli? Hindi pwede. Titigilan na natin ang paggamot. I-refund ang lahat. Mahal, pakita mo ang payment code. Ililipat ko lahat ng perang ito sa iyo. Isuli mo sa akin. Ito ang pera para sa buhay ko. Anong buhay? Matanda ka na. Sa edad mo, hindi ka na rin naman tatagal. Sa perang ito, mas maganda pang kumain tayo ng masasarap na pagkain. Hayop ka. Ako. Alam mo ba, kung gaano karaming tao ang nangangarap na makita ang kanilang ina ng isang beses pa at narito siya, buhay, at nakatayo sa harap mo, at tinatrato mo siya na parang basura. Lakas ng loob mong saktan ako, idedemanda kita. Gagawin kitang mawalan ng lahat. Gagawin mo akong mawalan ng lahat? Sige, magdemanda ka. Nagkataon, ang pamilyang Fu ay may 12-dosenang mga nangungunang abogado na naiinip kamakailan. Papayagan ko silang magsaya sa iyo. Ang pamilya Fu? Hindi ko inakala na ang matandang bruha ay talagang may koneksyon sa pinakamayamang pamilya sa Haicheng, ang pamilya Fu. Umalis ka na ngayon. Tara. Ang gamot na ibinalik mo kanina, ilabas mo ulit. Pangatlong Ginoo, paano nangyari ito? Ito ay 20,000 dolyar. Ililipat ko ito sa iyo. Hindi ito libre. Isipin mo na lang ito bilang bayad sa sabaw na pampahupa ng hangover. Talaga nga ang pamilya Fu. Ang malaking bahay na ito, magkano kaya ang halaga nito? Sino ka? Bakit ka nagtatago? Ginoo, nandito ako para makita ang aking ina, Zheng Shuyun. Si Zheng Shuyun ang nanay mo. Anong gusto mo sa kanya? Ginoo, malubha ang sakit ng nanay ko. Sa halip na nasa ospital, nandito siya nag-aalaga ng iba. Bilang anak niya, labis akong nag-aalala. Magsalita ka man ng maganda, tingnan mo ang iyong sarili, parang isang sakim na manggagamit. Lumapit ka, may usapang negosyo ako sa'yo. Siye, Matanda, halika rito.
Mahal, may balita lang ako, malubha ang sakit ng matandang ito. Hindi na natin siya pwedeng itago. Umiinom ako ng gamot sa tamang oras. Kontrolado na ang kondisyon ko. Hindi ito makakaapekto sa pag-aalaga ko kay Ji-Fu. Tama. Napakahusay ni Tia Jeng mag-alaga kay Itay. Nakikita naman ng lahat. Pati ang doktor ay pumuri sa kanyang profesionalismo. Kumalma ka. Tigilan mo na ang kakagulo. Anong silbi ng mahusay na pag-aalaga? Sino ang may alam kung may nakakahawa siyang sakit? Ngayon, maraming matatanda ang nagkaka-AIDS. Marami. Sa akin, hindi siya mukhang disenteng tao. Kung mahawaan si Itay, malaking kahihiyan iyon sa kanyang reputasyon. Pinagbibintangan mo ako. Tumahimik ka. May tumor siya. Hindi ito nakakahawa. Noong kumuha ako ng gamot kahapon, nandoon ako. Subukan mo siyang pintasan muli. Tingnan natin. Puta, pati si Fu Changyu, ang munting demonyo, napasakamay na rin niya. Anong uri ng mahika mayroon ang matandang ito? Kaya, para pambayad sa gamutan, ninakaw niya ang ari-arian ng pamilya Fu at ipinagbili. Totoo iyon, hindi ba? Hindi totoo. Wenchuan, kailangan mo ng ebidensya kapag nagsasalita. Ebidensya, ang sarili niyang anak ang nagtestigo laban sa kanya. Hindi ba iyon ebidensya? Nanay. Nanay, hindi ko kayang panoorin na patuloy kang nagkakamali. Nanay, kinuha ko ang mga ito, nanay. Talagang nagsisisi ako. Ibalik natin sila sa pamilya Fu. Ako. Ang ganda ng florera na ito. Hoy! Bakit parang pamilyar ito? Ang mga ito ay lahat ng kayamanan mula sa pag-aaral ng tatay ko. Tia Jeng, kailangan ko ng paliwanag. Ako ay hindi kumuha ng mga iyon. Karaniwan ay abala sa pag-aalaga sa matanda. Hindi ko alam kung ano ang mga ito. Sinisiraan mo ako. Itinutulak mo ang sarili mong ina sa kamatayan. Ano ang mabuti niyon sa iyo? Iyan ay daan-daang libo o milyong dolyar na benepisyo. Hindi ako nagsisinungaling. Ang bagay na ito, ibinigay mo ito sa akin kahapon ng personal. Sinabi mo na napakahalaga nito. Sinabihan mo akong ibenta ito agad. Ang konsensya ko, talagang hindi ko ito matiis. Nanay, kahit mahirap tayo, kailangan nating magkaroon ng dignidad. Bakit ka naglakas loob na bumalik? Hindi ka pa ba sapat na pinalo kahapon, ha? Ate, huwag kang maniwala sa kanya. Siya ay isang halimaw na nagkatawang tao. Tama. Walang nakakakilala kay Tia Jeng nang higit pa sa akin. Hindi niya gagawin ang ganyan. Kayong dalawa ay masyadong bata, walang muang at madaling dayain. Hindi ninyo alam kung gaano kasama ang puso ng matandang iyon na umahon mula sa kahirapan. Ang puso niya ay itim na itim. Tama, ilang araw mo pa lang siya kilala. Ako lang, ang sarili niyang anak, ang tunay na nakakaalam ng kanyang tunay na mukha. O, kung hindi siya talagang nagkasala, gagawin ba ng sarili niyang anak? Naisuplong ang kanyang sariling ina. Sige, sige. Ito ang anak na pinalaki ko ng sarili kong mga kamay. Ang liit-liit noon. Paano siya naging isang demonyong humihingi ng buhay ko? Nanay, dahil ayaw mong pasanin ang sisi, ako na ang magtitiis. Ako ang nagnakaw ng lahat ng ito. Kung may problema kayo, ako na ang sasagot. Ibabalik ko ang lahat ngayon. Pamilya Fu, pakiusap. Patawarin ninyo ang nanay ko. Ako na lang ang arestuhin ninyo. Tingnan mo kung paano mo itinulak ang sarili mong anak sa ganitong punto. Asawa, alisin mo agad ang babaeng makamandag na ito. Ate? Tama na. Wala akong pakialam kung ano ang mga dahilan mo. Ang pamilya Fu ay walang lugar para sa taong marumi ang kamay. Ang hindi pagtawag ng pulis ay siya ng pinakamalaking awa na maibibigay namin sa iyo. Tia Jeng, maaari ka nang umalis. Patuloy mong sinasabi na kinuha ko ito. Kailangan mo ng ebidensya. Sige, tumawag ka ng pulis. Hayaan mong linisin nila ang pangalan ko. Tumawag ng pulis? Para saan? Ang sarili mong anak ang nag-akusa sa iyo. Ano pang pagtatalo? Mga gwardiya, hilahin ninyo siya palabas. Bitawan mo ako. Ang malinis na budhi ay tumatawa sa maling akusasyon. Hindi ako nagnakaw. At iyon na iyon. Sandali. May ebidensya ako na walang sala si Tita Jeng. Nalin lang ako ng batang ito, sino ang mag-aakala na ang sarili niyang anak ay hindi lang nagnakaw sa pamilya Fu kundi pati ang sarili niyang ina ay pinagbintangan. Tigilan mo na ang pagpapanggap dito. Sa tingin ko, ang magnanakaw ay ang pinalabas mo. Mga guwardiya. Hindi, sinanay ko. Tita Jeng, nagkamali kami sa iyo. Ngayon, paano mo gustong harapin ang walang utang na loob na anak na ito?
Susundin namin ang sasabihin mo. Nanay, mali ako. Nawala lang ako sa aking sarili saglit. Nanay, patawarin mo ako ngayong isang beses. Nanay, Kung alam mo lang na mangyayari ito, bakit mo ginawa sa una pa lang? Dahil sa aming maraming taon ng ugnayang pampamilya, pinapatawad kita ngayong araw. salamat nanay. Pero, mula ngayon, hindi na tayo mag-ina. Ikaw sa iyong daan at ako sa akin. Lumabas ka. Narinig mo siya. Umalis ka na ngayon. Kung magpapakita ka pa sa harap ni Tita Jeng, titiyakin kung hindi ka makapanatili sa Haicheng. Ikaw din. Kung may ginawa kang mali, kailangan mong aminin. Humingi ka ng tawad kay Tita Jeng ngayon. Paumanhin. Iwan na natin yan. Ang matandang bruhang iyon. Kung hindi kita sirain, hindi siya ang pangalan ko. Pangatlong binata. Salamat sa pagsasalita para sa akin kanina. Bakit sa gitna ng gabi, hindi kita iniligtas kanina? Alam mo, ang binatang ito gusto lang magpakahero. Basta, gusto kang pasalamatan ni Tita Jeng. Mabuti kang bata na may pananagutan. Ang iyong ama kung siya ay gising at nakita ka na ganito, ipagmamalaki ka niya. Ipinagmamalaki ako? Huwag kang magbiro. Hindi niya ako mahal talaga. Paano naman? Anong ama hindi nagmamahal sa sariling anak? Mula noong bata pa ako, mabait siya sa panganay at pangalawang kapatid kong babae, ngunit para sa akin, malamig na tingin at sermon lang. Lagi siyang handang gumamit ng disiplina ng pamilya. Kaya determinado akong magrebelde. Determinado akong gumawa ng gulo. Gusto ko lang makita kung gaano niya ako talaga kinamumuhian. Chang Yu, mali ka. Talagang mahal na mahal ka ng tatay mo. Tara, sumama ka sa akin. Punasan ang katawan ng tatay mo. At makikita mo. Tara. Pumasok ka. Tulungan mo akong iangat ang tatay mo. Pupunasan ko ang likod niya. Ang ama na dati ay nakatayo sa harapan ko tulad ng isang bundok. Paano siya naging napakagaan? Tara, tanggalin mo rin ang butones ng kanyang damit. Pupunasan natin ang katawan niya mamaya. Laruang pambata ako. Hindi ko na nga naaalala ito mismo. Hindi ko inakala na dadalhin ito ni Itay palagi. Noong unang ning dumating ako, nakita ko siyang dala-dala ito. Sa unang tingin, halatang bagay ito ng isang munting lalaki. Ang tatay mo, laging matigas ang salita niya, ngunit sa kanyang puso, laging iniisip ang munting ikaw. Itay, pasensya na. Wala pa akong tamang pag-iisip. Tatay. Gumalaw ang kamay ng tatay ko. Tatay. Doktor. Maayos na naalagaan si Jifu. Susunod, kailangan nating magbigay ng tuloy-tuloy na panlabas na pagpapasigla kay Jifu. Magigising na siya agad. Tita Jeng, sa panahong ito, salamat sa iyong walang tigil na pag-aalaga. Kapag nagising ang tatay ko, bibigyan kita ng dagdag na 500,000 bilang bonus. 500,000. Sa perang ito, magkakaroon tayo ng sapat para sa operasyong magliligtas ng buhay. Doktor, anong uri ng panlabas na pagpapasigla ba ang makakatulong para mas mabilis na magising ang tatay ko? Jifu, may tao ba o bagay na madalas niyang iniisip? Kung mahahanap natin ang taong ito o matulungan siyang matupad ang kanyang nais, dapat siya ay magising na agad. Sa totoo lang, ang taong iniisip niya sa kalahati ng kanyang buhay ay ang kanyang unang pag-ibig. Kaya magpadala tayo ng maraming tao para hanapin siya at dalhin siya kay tatay. Sa ganoon, baka magising agad si tatay. Ako ang naglagay sa kanya sa kama na iyon. Paano ko siya papanooring magising? Kailan mo iiwan si Fu Mingzi? At ako ang magiging may bahay ng mansiyon na ito. Malapit na. Ang nagmamadali, nauwi sa pagkakamali. Lahat ng nasa pamilya Fu ay magiging atin sa lalong madaling panahon. Kayo dalawa, paano kayo naglakas loob na magplano para sa kayamanan ng pamilya Fu? Mga guwardiya, Hindi siya dapat makapagsalita. Kung hindi, masisira ang aking yaman at karangalan. Mamatay ka, matandang hayop.
Kung magising ang matandang ito, kami ni Yinging ay tapos na. Hindi. Kailangan ko siyang panatilihing tulog. Mas mabuti kung hindi na siya magising. Tita Zeng, napagod ka kahapon. Kailangan ko na makipag-isa sandali kay Jifu. Kaya umalis ka na sa kwarto mo ngayong gabi at matulog. Gabi na, ano ang gagawin mo sa isang walang malay? Ano ba talaga ang gusto mo? Tiyak na may masama kang balak. Sa gabi, bakit mo kailangang makita si Jigu? Ang trabaho ko ay alagaan siya. Kaya ngayong gabi, hindi ako aalis. Matanda ka na, nagtatrabaho bilang tagapag-alaga sa pamilya Fu, hindi ba para lang sa pera? Kung pupunta ka lang sa kwarto mo ngayong gabi, at matulog hanggang umaga, ang 1,000,000 ito ay iyon na. Ang sakit ko ay hindi na talaga makapaghintay. Sa perang iyan, hindi lang sapat para sa operasyon, kundi hindi na rin ako mag-aalala sa gastusin pagkatapos. Tita Zeng, kunin mo. Tama ka. Kailangan ko talaga ng pera para sa gamutan. Pero, hindi ako mananakit ng iba para lang iligtas ang sarili kong buhay. Ang buhay ko ay maililigtas lamang ng malinis na pera. Itong perang nakukuha sa masamang paraan na nagpapaikli ng buhay. Ikaw na ang magtago niyan. Wala kang utang na loob. Teka lang, maaga o huli. Magsisisi ka na hindi mo kinuha ang checkeng ito. Masama kang tao. Huwag mong isipin na natatakot ako sa'yo. Walang kapintasan ang plano ko, pinagawa kitang magpanggap bilang pinsan ko at pumasok ng palihim sa pamilya Fu bilang nurse, tahimik at hindi napapansin, patayin ang matandang iyon na nasa kama. Pero nasira lahat dahil sa babaeng matandang biglang sumulpot. Isang mahirap na matandang babae lang. At hindi mo siya kayang harapin. Hindi mo ba sinabi dati na umiinom siya ng gamot? Anong ibig mong sabihin? Palitan ang gamot niya. Kakaiba, umiinom naman ako ng gamot ko sa tamang oras. Bakit lalo akong sumasama ang pakiramdam? Matandang babae. Lakad, hugasan mo ang carpet ng sala mula sa simula. Kung ngayong gabi makakita ako ng butil ng alikabok, huwag mong asahan ang sweldo mo ngayong buwan. Ang carpet sa labas. Hindi ko iyon mahugasan. Ako ang manugang ng panganay na si Miss Fu. Ikaw, matandang bruha, naglakas loob kang sumagot sa akin. Binatang amo. Ang panganay na si Miss Fu ang umupa sa akin upang alagaan si matandang Ginoong Fu. Kaya ang aking mga tungkulin ay nasa loob ng silid na ito. Ang carpet ng sala ay hindi bahagi ng aking trabaho. Anong ginagawa mo? Hindi ba sinabi mo na ang trabaho mo ay nasa silid na ito, lakad, luhod at kuskusin ito ng malinis? Tiisin mo na lang. Kailangan ko ang sahod na ito para magpakonsulta sa doktor. Ikaw, matandang bruha, pinalitan ko na ang gamot mo noon pa. Pagpapagod sa iyo ng ganito, malapit na ang iyong matatandang buto ay bibigay na. Sa oras na iyon, tingnan natin kung makakasagabal ka pa sa bahay ng Fu. Bakit mas masakit pagkatapos uminom ng gamot? Naghuhugas ako ng carpet, matandang Ginoong Fu, walang nag-aalaga sa kanya. Hindi, kailangan kong puntahan siya at tingnan. Tia Zeng, gising ka na sa wakas. May sakit ka at hindi ka pa rin umiinom ng gamot mo sa tamang oras. Buti na lang agad ka naming natagpuan, kung hindi, delikado. Lagi akong umiinom ng gamot ko sa tamang oras. Hindi lumalampas ng 1 dosis. Hindi tama yan. Iba ang amoy at hugis. Maliwanag na peking pills ang mga ito. May nagpalit ng mga ito. Ano? Wala kang utang na loob. Teka lang. Isang araw, magsisisi ka sa hindi pagpapacheck na ito. Nasaan si Mr. Fu? Sino ang nag-aalaga sa kanya?
Tia Jeng, huwag kang mag-alala. Si Itay ay nasa katabi lang. Sinabi ni Kuya na sobrang pagod ka, kaya pina-assign niya si Xu Yingying. Tia Jeng, Saan ka pupunta? kagigising mo lang. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Dapat kang magpahinga. Hindi. Kailangan kong pumunta. Kailangan kong manatili sa tabi ni Mr. Fu. Tia Jeng, Pagkatapos nito, sisihin ang lahat sa matandang bruhang iyon. Lahat ng pagkain at damit ng matanda ay dumadaan sa kanya. Kahit 10 bibig. Hindi siya makakapagpaliwanag. Naunawaan. Kung ikaw ay 20 taon na mas bata, sino ang nakakaalam? Baka gusto ko talagang maging babae mo. Sayang, ang kapalaran mo ay natatatakan na. Tumigil ka. Anong ginagawa mo kay Ginoong Fu? Wala. Sinusuri ko lang ang kalagayan ni Ginoong Fu. Tingnan ko. Ito ay pampalakas na iniksyon. Nakita ko lang na mahina si Ginoong Fu, kaya gusto ko siyang bigyan ng pampalakas na iniksyon. Bukod dito, ako ang pinsan ni Jing Wenxuan, kaya medyo kamag-anak ako ni Ginoong Fu. Bakit ko siya sasaktan? Hindi ba't para tumulong ka dito? Eh di manatili ka. Pero linawin natin ang isang bagay. Gagawin mo ang sasabihin ko. Gagawin mo ng eksakto ang sasabihin ko. Gusto mo akong utusan? Kung ayaw mong sumunod sa akin. Sige. Eh di sasabihin ko sa misis ang tungkol sa'yo na sinusubukan mong gumawa ng kahina-hinala kay Ginoong Fu gamit ang karayom na iyan. Sumasang-ayon ako. Gusto kong paikutin si Ginoong Fu. Mauna kang punasan ang windowsill. Ako. Sinusukat ko ang temperatura ni Ginoong Fu. Mauna kang itapon ang bedpan. Ikaw matandang bruha, huwag mo akong subukan. Eh di sasabihin ko kay Miss Fu ngayon din. Hoy, pupunasan ko. Hindi gumagana ang bait. Mukhang kailangan kong maglaro ng masama. Anong ginagawa mo rito? Pumunta si Fu Mingxi sa kumpanya. Sina Fu Mani at Fu Changyu ay lumabas din. Mukhang ngayon, walang makakapagligtas sa matandang ito. Lumayo ka. Lumapit ka pa. Sisigaw ako. Umalis ka. Pakawalan mo ako. Baliw ka ba? Mga kontrabida kayo. Kailangan mong tandaan, yung oxygen tube ni Fu Qingshan, pinutol mo. Tulong. Iligtas mo ako. Kailangan nating iligtas muna si Mr. Fu. Mr. Fu. Kapit ka pa ng kaunti. Manatili ka sa akin. Tingnan, siya iyon. Bigla siyang na-seizure at nabaliw. Binunot ang tubo ng oxygen ni tatay. Gusto niyang patayin si tatay. Nakita mo? Buti na lang naparating ako agad at pinalitan ko ito ng bago. Kung hindi, ito masamang matandang babae ay papatayin si tatay. Tama yan. Siya iyon. Nakita ko mismo na pinunit niya ang tubo ng oxygen. Hulihin na itong baliw na babae. Sandali! Si Miss Jeng ay hindi gagawa ng ganyan. Ang tagal na niyang dedikado. Kung gusto niyang saktan si tatay, bakit pa siya maghihintay hanggang ngayon? Tama yan. Nagtiwala rin ako kay Miss Jeng. Naiintindihan ko. Nalobotomize ka na ng matandang bruha. Kagabi, bigla siyang nagkasakit at nagdedeliryo. Sino ang nakakaalam kung sasabog ulit? Anuman, naputol ang tubo ng oxygen. Ang caregiver na ito ay may pananagutan pa rin. Tumahimik ka. Ito ay seryoso? Pero kahina-hinala rin. Magsiyasat muna tayo. May mga saksi at ebidensya tayo. Ini-endorso mo pa siya. Desidido ka bang panatilihin ang pumatay na ito sa tabi ni tatay? Mga guwardya, dalhin ninyo siya. Hindi ako aalis. Kailangan ko pa alagaan si Mr. Fu.
Hindi ba ninyo maalis ang pagkakakapit niya? Mga walang kwenta. Tara na. Hindi ako pupunta. Bitawan mo ako. Bitawan. Hindi ako aalis. Bitawan mo ako. Gusto kong makita kung sino ang mga has na humawak. Tatay, gising ka na sa wakas. Bakit gising ang matandang to? Ayos lang ako. Ang mahalaga ay mailigtas siya. Tita Jeng. Doktor, Doktor, kumusta si Tita Jeng? Nawalan siya ng sobrang dami ng dugo. Malala ang dati niyang sugat sa tiyan. Kailangan niya ng operasyon kaagad. Sige, ayusin nyo na agad. Gusto namin ang pinakamahusay na mga doktor. Kaya naming bayaran, kahit magkano. Bilisan nyo at ayusin na. Dalhin niyo siya. Dahan-dahan. Tumigil ka dyan. Tatay, mali ako. Tatay. Mali ako, tatay. Paliwanagan kita. Anong nangyayari? Siya ang naglagay sa akin sa koma. Nahuli ko silang nagloloko. Nagplano pa sila ng pagtataksil para kunin ang ari-arian ng pamilya ko. Kaya itinulak ako mula sa balkonahe ng mag-asawang nangangalunya. Mr. Fu, nalito lang ako sandali. Siya lahat iyon. Pinilit niya akong gawin iyon. Pinilit niya ako. Nabulag lang ako ng kasakiman. Tatay, alang-alang sa pagiging manugang mo, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kayong dalawa, magmuni-muni kayo sa inyong mga ginawa sa kulungan. Bakit? Nagpakumbaba ako sa pamilya Fu ng maraming taon, nilunok ko ang aking pagmamalaki. At sa huli, hindi ko pa rin mahawakan ang pangunahing negosyo ng pamilya. Sa iyong mga mata, ano ba ang halaga ko? Ano ang halaga mo? Ikaw ay isang lobo na nakadamit tupa, isang taksil na walang utang na loob. Kung hindi ka ganoon kasakim at mandaraya, hindi ka napunta sa ganitong sitwasyon. Mga guwardiya, hilahin ninyo ang dalawang basurang ito palabas. Pakawalan mo ako. Umalis. Tatay, dapat ka nang magpahinga. May trabaho sa kumpanya. Babalik ako para makita ka mamaya. Mingshi, teka. Halika, umupo ka. Ang mga nakaraang araw, nagsumikap ka. Ikaw ang umako lahat, kapwa sa bahay at sa trabaho. Tungkulin ko, magpahinga ka ng mabuti. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Mengshi, sa mga nakaraang araw, sino ba ang nasa tabi ko? Iyon ay ang tagapag-alaga sa bahay na kinuha natin para alagaan ka. Isang home health aide? Ano ang itsura niya? May mga natatanging katangian ba? Matanda na siya, 55. Hindi masyadong matangkad, payat. Pero mayroon siyang mabait at marangal na mukha. Ano pa? Ah, tama. Sa kanyang mga kamay, maraming kalyo at peklat. Malamang dahil sa taon ng pagtatrabaho, naiwan. Mga kalyo at peklat. Pero ang Shuyun na kilala ko noon ay pinakaingatan niya ang kanyang mga kamay. Napakakinis at napakaputi noon. Wala kahit isang galos. Baka napakinggan ko lang. Hindi boses ni Shuyun iyon. Sa mga araw na ito, salamat sa maingat niyang pag-aalaga. Mabilis kang gumaling. Bukod dito, si Manny ay pabigla-bigla dati at si Chang Yu naman ay laging irresponsable. Pero mula nang dumating siya, ang dalawang iyon ay naging mas matino dahil sa kanyang impluensya. Gusto rin nilang lumapit sa kanya at protektahan siya. Ibig mong sabihin sa lahat ng oras na ito, siya na ang nag-aalaga sa akin ng personal? Oo, mula sa pagkain at pang-araw-araw na gawain hanggang sa pagpapainom ng gamot at pagpapaligo, siya ang nag-asikaso ng lahat. Personal na pangangalaga. Balak ko pa naman, pagkatapos siyang palabasin, kunin siya bilang permanenteng tagapag-alaga mo. Kaya ang lagay kong ito ibig sabihin nakita na niya lahat? Pero ginawa niya iyon para alagaan ka. Hindi. Hindi dapat magkaroon ng ganoong kalapit na ugnayan ang lalaki at babae. Pagkatapos siyang palabasin, bigyan mo siya ng dagdag na bayad at huwag mo nang papupuntahin pa. Hindi na babalik? Ibig mong sabihin gusto mong tanggalin si Tia Jeng? Tia Jeng, paano mo kami iiwan? Tita Jeng, paano mo kami maiiwan ng ganito?
natanggal ako sa trabaho. Hindi naman ako patay. Sabi ng doktor, maayos naman ang operasyon ko. At natanggal ang tumor. Simula ngayon, hindi na ako mananatili sa pamilya Fu. Kung maminis ninyo ako, pwede kayong dumalaw sa akin kahit kailan. Sino ang nagsabing wala ka sa pamilya Fu? Tita Jeng, huwag kang mag-alala. Tiyak naming hindi hahayaan si tatay. Napaalisin ka. Oo, aasikasuhin ka namin. Marami nang nagawa si Tita Jeng para sa pamilya Fu. Tita Zeng, kakausapin ko muli si tatay. Kagagaling lang niya sa pagkagising. Baka maraming bagay ang hindi pa niya lubos na nauunawaan. Babawi kami sa iyo. Hindi na kailangan, Miss Fu. Sapat na ang naipon ko para sa aking pagreretiro. Maayos na si Ginoong Fu ngayon. Kaya wala nang saysay ang manatili. Sino ang nagsabing walang saysay? Tita Jeng, huwag kang umalis. Tama, Tita Jeng. Hindi na ako magdadala ng gulo. Susunod talaga ako sa'yo. Mangyaring manatili ka. Ang pag-alis ay hindi nangangahulugang mawawalan tayo ng komunikasyon. Hanggat hindi kayo tutol, iisipin ko pa rin kayo bilang sarili kong mga anak. Sige, Tita Zeng. Dahil ganyan ang sinabi mo, nirespeto ko ang desisyon mo. Shuyun. Nasaan ka? Matagal na akong nagtrabaho para sa pamilyang Fu. Kahit umalis ako, dapat man lang akong magpaalam kay Ginoong Fu muna. Ginoong Fu, ang unang pag-ibig na hinahanap mo. May natagpuan kaming lead. Talaga? Sa mga nagdaang taon, marami akong pinagdaan ng unos at nakapasok pa sa pintuan ng kamatayan. Sa huli, napagtanto ko hindi ko kailanman nagawang bitawan. Sa buhay na ito, ang pinakamalaking hangad ko ay mahanap si Shuyun. Kung hindi ko mahanap si Shuyun, kahit mamatay ako, hindi ako mapapanatag. Kahit may asawa na siya, gusto kong makita para sa sarili ko kung ano siya, kung okay siya o hindi. Ginoong Fu. Ako. Shuyun? Ang unang pag-ibig mo, Sing Shuyen. Ngayon, ay nagtatrabaho bilang tagapag-alaga sa tirahan ng Fu. Kaya, si Tita Jeng ay ang unang pag-ibig na hinahanap ni tatay? Kung gayon, si Tita Jeng ba ang magiging nanay ko? Tayo ay nagkakilala na dati. Shuyun? Ako ang iyong Xiaoshan. Ikaw. Ikaw ay. Ikaw si Xiaoshan na sumali sa hukbo noon. Noong umuwi ako mula sa serbisyo, nalaman kong lumipat ka na. Hinahanap kita sa lahat ng mga taon na ito. Kamakailan, lahat ng ginawa mo para sa akin at sa mga bata, narinig ko lahat mula kay Mingxi. Kung hindi dahil sa iyo, ang aking pamilya, ang pamilya Fu, sana'y nagkawatak-watak na noon pa. Ito ang dapat kong gawin. Shuyun, ikaw ay tulad pa rin ng dati, napakabait. Shuyun, hintayin mo ako. Hintayin mo akong makabalik mula sa serbisyo at pakasalan ka. Shuyun, ang pangako na ginawa ko noon ay may bisa pa rin ngayon. Magpakasal tayo. Tita Jeng, sige na. Sabihin mo na ang oo. Gusto ko na talagang magkaroon ng nanay. Oo, Tita Jeng. Dahil nandito ka, mas mababawasan ang pag-aalala ko sa dalawang guguluhin na to. Pero ako, matanda na ako ngayon. Wala akong pera o kasanayan. Hindi ako sapat para sa inyo. Sa puso ko, ikaw lang ang karapat-dapat sa mundong ito. Shuyun, napalampas natin ang pagkakataon noon. Sana bigyan mo ako ng panibagong pagkakataon. Hayaan mong bayaran ko ito sa natitirang buhay ko. Umayag si Tita Jeng. Meron na akong nanay. Tigilan mo na ang kalokohan. Yung ginawa mong panggugulo sa pamilya Fu noong nakaraan. Alam ng lahat na na-offend natin ang big shot. Ang maliit nating negosyo ay tuluyan ng nawasak. Tingnan mo. 3 buwan na tayong actress sa renta. Kung hindi tayo magbabayad, malapit na tayong palayasin. Kasalanan lahat ng matandang iyon. Kung hindi siya gumawa ng gulo, magkakaganyan ba tayo?
Ang presidente ng Fu Group, si Fu Qingshan, ay nag-anunsyo ng muling pag-aasawa. Ang kanyang nobya pala ay ang kanyang personal na caregiver. Sandali. Hindi ba iyan ang nanay ko? Swerte. Swerteng-swerte tayo. Simula ngayon, ang pinakamayamang tao ay ang tatay ko. Nanay. Nanay. Anong ginagawa mo dito? Nandito ako para alagaan ka, syempre. Mali tayo dati. Patawarin mo ako. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na alagaan ka. Tungkulin sa magulang. May kapal ka ng mukha na sabihin yan. Sino, noong nagkasakit ako, natakot na magiging pabigat ako, pinalayas ako sa bahay, at hiniling na mamatay ako sa labas. Nanay, paano mo nasabi yan? Kung hindi kita pinalayas noon, paano ka makakakuha ng trabaho sa pamilya Fu at napalapit sa matandang Ginoong Fu? Tama? Ang kapal ng mukha mo. Nanay, ikaw ang nanay ko. Lahat ng meron ka ay akin. Paano nangyari yan? Kaya ang isang ina ay dapat masiyahan sa buhay, habang ang kanyang anak ay walang-wala. Umangat ka at gusto mo akong iwan? Sinasabi ko sa'yo, walang paraan. Dito ako mananatili. Bitawan mo ako. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na manggulo sa bahay ng mga Fu. Tatay. Huwag kang matakot. Ako ang bahala sa'yo. Tatay. Tatay. Mula ngayon, tayo ay isang pamilya. Ikaw? Isang pamilya? Pamilya? Noong naghihingalo si Tita Jeng? Nasaan ka noon? Noong huli kang dumating sa bahay namin at nagdulot ng gulo, hindi ka pa natuto? Ngayon, nandito ka na naman. Siya ang tunay kong ina. Kaya, hindi ko man lang siya maalagaan? Aalagaan namin siya. Ituturing namin si Tita Jeng na parang sarili naming ina. Hindi namin kailangan ng isang makasariling tao tulad mo na nagkukunwaring nagmamalasakit. Huwag kang masyadong masama. Ano man ang mangyari, ako ang tunay niyang anak. Mas makapal pa ang dugo kaysa tubig. Tama na. Hindi ba ako naging malinaw noong huli? Pinutol na namin ang ugnayan. Oh, ganoon ba? Kumapit ka sa isang bilyonaryo at ngayon itinatakwil mo na ako? Nahihiya ka ba sa akin? Kaya itinatakwil mo ako? Ipopost ko ito ngayon din. Para makita ng lahat, ang sarili kong ina para makapag-asawa sa mayamang pamilya, hindi man lang kinikilala ang sarili niyang anak. Biolohikal? Inampon ka. Hindi tayo magkadugo. Inampon. Tama. Noong una, natagpuan kita sa tabi ng daan. Muntik ka nang mamatay sa gutom. Pinakain kita, isang kutsara bawat oras, at pinalaki kita. Maraming pinagdaanan si Tia Zing para palakihin ka. At naging isa kang walang utang na loob. Si Tia Jeng ay nagpakita lamang sa iyo ng kabutihan. Wala siyang utang sa iyo. Huwag mong kagatin ang kamay na nagpakain sa iyo. Kahit na inampon niya ako, nanay ko pa rin siya. Ngayong nakaangat ka na, karapat dapat din akong makakuha. Makikipag-ugnayan ako sa abogado ngayon. Para wakasan ang ating pag-aampon. Wakasan? Wala na ang pinakamayamang ama. Wala na rin ang mansyon. Wala na ang lahat. Hindi. Hindi. Akin na lahat. Lahat ay akin. Ikaw, matandang bruha. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan? Mga gwardiya. Ang iyong kayamanan at karangalan, dapat ay akin din. Sige, dahil gusto mong mag-eskandalo, bibigyan kita ng lugar para mag-tantrums. Kailangan ng sangay sa Afrika ng isang minero. Doon ka pupunta. Hindi. Ayokong pumunta sa Afrika. Nanay, iligtas mo ako. Nanay, tulungan mo ako. Hindi ako makakapunta. Hindi ako makakapunta. Siyo yun? Mula ngayon, ito ang iyong tahanan. At huwag kang malungkot para sa mga taong hindi karapat-dapat. Tia Jeng? Hindi, sandali. Nanay? Ikaw ay napakaganda ngayon. Siyempre, ang nanay ko ang pinakamaganda. Maganda. Nanay, tatay, tigilan na ang kwento at maghanda na. Ang photographer ay matagal nang naghihintay. Tara. Supi,